All of us have stories to tell. We seek the truth, but oftentimes, we're becoming more confused. We want answers. Stories of the unknown, the dark, and the weird. Stories from the Great White North and from all over the world. Come join us as we seek the truth. Find the answers, discover the mysteries, and face our fears. This is The Stories Canada Podcast. Listen now for free. Episodes now available to Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Podcasts, and wherever you listen to your podcast. Hello? Hello? Podcast Network Asia. Maligayang pagbabalik dito sa Stories Philippines Podcast. Stories Philippines Podcast. Hey yo, what's up guys? Welcome back sa bago na namang episode ng Stories Philippines Podcast. And nandito ngayon ang kasamahan natin na si Rap. Yes. Hello guys, what is up to you? Medyo matagal-tagal, no? Matagal-tagal yung naging, kung tawagin ay hiatus, no? Hiatus. Ngayon yung siya narinig. Oo, ngayon na lang uli nyo maririnig tong golden voice ko. Kasi guys, yung mga record talaga namin is matagal na yun. Ina-upload ko lang kasi matagal din na, kumbaga mga pondo na yun eh. So yun, recently ko lang din na-upload kasi nga matagal-tagal din yung naging hiatus namin. Pero yan, thankful dahil kami, nagbabalik. Ang dami kasing nangyari. Diba? Simula nung nagka-pandemic. Basta ang dami nangyari sa mga buhay-buhay. Tapos ngayon, guys, meron kaming good news. Yes. Mamaya, pero sabihin natin yan mamaya. Mag-shoutout muna tayo sa mga nakikinig sa atin, sa mga nagpadala ng kanilang mga kwento. Sige. Mga story suggestions. Yan. Natin pong ina-narrate maya-maya. So, una sa lahat, shout out kay Mr. Sky Alpel M. Salmo. Thank you for listening to us. And thank you so much, my best of friendo. Ika nga ni, sa Jujutsu Kaisen. Ayun ba yun? Hindi ko alam yung reference. Kasi guys, ito kasama ko, mahilig talaga to sa thank you so anime. much, Burado. Shout out din kay Elaine Nuestro. Ayan, si Miss Elaine, siya yung taga Podcast Network Asia. So mamaya, guys, may sasabihin kami. Thank you so much. Thank you. And dito kay Sir John Dacome. Kay Sir John Dacome, yung isa sa mga writer ng stories natin. Shout out sir, thank you so much sa pag-allow na pag-narrate ng iyong mga story, sa pag-share ng iyong story. Napakaganda po. Salamat po sir. And kay Sir Ma'am. Maxi Santa Ana. Maxino. Siguro si Ma'am yan. And then kay Justin Jan Flores. Yan. Shout out po sa inyo and sa mga iba pa, kay Hans Gabriel, kay Darmain EQ. Yan. And kay Sir Edye. Yan. Edye Okamoto. Kay Juan Japanese surname. Vivian.
Japanese. Ayan. So, yun guys, kung gusto nyo magpa-shoutout, just send us a message sa aming mga social media. Magiging active na kami. Yes. At sa Facebook, ganyan, sa Twitter, para marinig nyo naman yung mga names dito sa episodes natin. And of course, kung may story kayong ipapadala, don't hesitate to send your stories. And kung galing siya sa iba, guys, anong tawag doon? Make sure na you have permission sa source niya. Or much more, mas maganda kung personal experience nyo. Andiyan naman guys yung mga links sa baba ng aming mga social media networks, or kung ayaw mong mag-search ng mga link na yan, search nyo lang kung kahit saang social media platform yung Stories Philippines Podcast, may kita nyo agad yan. Oo. Pag may lumabas, kami agad yan. Oo, kami kaagad yan. Kasi tayo talaga yung the very first horror story narration or anthology na podcast. So yun nga, recently dahil sa pandemic, maraming naging creative. So maraming naging katulad na podcast. No? So shout out po sa mga Pinoy podcasters na saludo. Going strong tayo. And saludo po kami sa inyo. Walang competition dito. Talagang lahat tayo Pinoy, sama-sama tayo sa podcasting. Yes, thank you sa pagpapalakas ng podcast network, lalo na ng horror community. Diba? Oo, sa horror community. Napakalaking bagay po niyan para sa community na natin. Kaya tuloy-tuloy lang mga idol. Oo, kasi kung may idea ka, di ba? Kasi ito yung parang easier na outlet mo. No? Any topic. So, pwede kang maggawa ng podcast, guys. So, ayun, be creative lang. And yun, ano pa nga ba ang gagawin natin? So, yun, tapos na tayo sa shout out. And yung mga nakikinig natin sa atin, sa mga taga... From all over the world. From all over the world nga talaga. Sobra. Hindi lang sa Pilipinas hindi lang mga taga Pilipinas yung nakikinig sa atin. Of course, merong mga Pilipino din na all over the world na nakikinig sa atin. Hindi natin alam kung foreigner sila o OFW o Pinoy talaga. Kasi yung content ng podcast natin, Tagalog. So siguro mga Pinoy itong mga to. So meron tayong listeners from United States. Oh yeah, from United... Speaking of United States, kay Sir, meron tayong subscriber sa Patreon, si Sir Nicholas Parson. Thank you so much, sir. Kasi nagsusupport siya sa podcast. Yeah. Naka-VIP siya. So, naka-VIP siya doon. So, pati sa YouTube, naka-join siya sa natin. So, talagang sinuportahan niya tayo. Kahit mag-isa lang siya. Thank you, Sir Nick Parson. And he's learning Tagalog. That's why that's why he's listening to our podcast. She's eager to listen to our podcast kasi gusto niya matuto. And I hope you understand and I hope you are learning, Sir Nicholas Parson. Thank you so much. And may t-shirts tayong sinend sa kanya. Parang parang price niya kasi 3 months na siyang nagsusupport sa atin sa Patreon. So automatic yun. Giveaway. So guys, kung gusto nyo rin isupport kami sa Patreon, punta lang kayo sa patreon.com/storiesph para magkaroon din kayo ng exclusive t-shirt na papadala sa inyo after 3 months. Yon. So ano pa nga ba? Yan, sa mga taga-Canada. Yan, shout out sa mga taga-Canada. Meron din tayong listeners from Australia and Singapore. Yon. At sa mga taga-UAE. Siguro to mga OFW talaga. Yeah, so guys, ingat po kayo dyan. Ingat po kayo. Kasi talagang hindi pa rin madali or hindi pa rin normal yung situation natin sa buong mundo. Siyempre, papahuli ba ang Japan. Yon, Japan. The country we all love. Yan. Siyempre, ang mga taga-Spain, Saudi Arabia, UK, Malaysia, at mga kapitbahay natin sa South Korea, Hong Kong, Germany, Ireland. Tayo hanggang Italy. Wow. Yan. At siyempre, sa Qatar. At sa northern neighbor natin sa Taiwan. At sa Norway, New Zealand, Sweden, France, Portugal. Ang dami. So thank you so much guys sa walang sawang pakikinig
At alam natin na talagang may mga Pinoy sa mga sulok ng mundo, 'di ba? Na may Pilipino. So, ayun. Announcement nga rin, guys. So, we would like to thank our new network. Nasa network na tayo sa Podcast Dahil Network to sa walang Asia. sawang suporta ninyo, kami ay napansin na. Sa wakas, may nakapansin din. Thank you so much po for letting us be a part of your network, and yun, with all the hard work, starting lang sa trip lang na pag-record, no? Na parang hobby lang, and ngayon we can call ourselves as talagang legit na podcasters na. Legit na network namin. Nasa Podcast Network Asia, guys. So if familiar kayo doon, pakinggan nyo lang. Marami kaming mga other podcast from Podcast Network Asia dito sa Spotify. So kinig lang kayo, guys. So yun, thank you so much lalo kay Ma'am Elaine and po. Thank you so Sir much po. Joseph. Yeah. Sana tama yung mga pangalan. But yan, the family of Podcast Network Asia, thank you so much, guys, for making us a part of your family. And we're looking forward sa mga good relationship, sa samahan na talagang di talaga matitibag. Ayun. So, yun. Let's proceed na sa ating episode ngayon. Yes. Hapon na ito. Yan, wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. So guys, it will be very different from previous episode kasi we're trying to upgrade our production. Talaga, next production talaga. So, ayan, with a mix of narration and commentary sa mga stories natin. At to kick off the story, yan, yung pinadala sa atin ng ating listener na si Sir Justin Jan Flores. Yan. Siyempre, sige. So thank you, sir, sa pagpapadala na itong story nyo sa amin. And now, we are going to let everybody hear about your story. So pinamagatan niya yung story niya na Split Shift. Ito ay base daw sa kanyang personal experience. Sabi niya, first time kong mag-share about my experiences. Madami na akong na-experience and mostly nakakarinig at nakakaramdam lang ako. Ito ang first time kong makita sila face to face. Galing akong Quezon City at lumipat ako sa Baguio City kasi mas relaxed, less traffic and fresh air, which is true naman di ba? Nagtatrabaho ako sa call center, isa sa mga pioneer na call center sa Baguio. Di ko na lang babanggitin yung company name. Alam ko yan. Ako rin alam ko yan. Tatlo yung sites namin at doon kami sa site 1. Yun. Malaking kitang-kita. Sa all the sites sa loob ng economic zone. Feeling safe kami kasi may katabing police station. Nagkataon na yung team ko noon ay kung tawagin ay split shift. 6 p.m. to 10 p.m. work, pahinga ng 10 p.m. to 6 a.m. and then work ulit ng 6 a.m. to 10 a.m. Then pahinga ulit ng 10 a.m. to 6 p.m. Chill lang siya for work, then pahinga ka ng 8 hours. Kaya ang ginagawa ko sa gabi, sa sleeping quarters na lang ako natutulog kasi malinis naman, double deck pa. Malamig naman sa Baguio at para kang naka-aircon 24/7. Yung ibang teammates ko sa malapit lang nakatira at yung iba naman nakikitulog sa sala ng coach or TL namin sa gabi dahil may mga na-experience din sila sa sleeping quarters. Confident ako kasi palagi naman itong puno at kahit patay ang ilaw, may konting ray ng ilaw na nakakapasok in between ng blinds. Isang gabi, tapos na kami mag-dinner ng teammates ko sa pantry at naglakad na sila papunta kila coach. Ako naman nagre-ready na matulog sa sleeping quarters. Lahat ng double deck ay nakalinya except sa isa na nakapwesto na alanganin sa gitna. Kasi siguro sayang naman yung space kaya naglagay sila ng isa na nakapwesto sa gitna. Nagkataon na yung bakante ay yung kapag nakahiga ka, nakaharap ka sa bedboard nung double deck na yon. So umidlip ako. Madalas kapag magkakakilala na girls may biglang makikihiga during their quick 15-minute break. Kaya nung pagmulat ko ng mata ko, may nakaharap sa akin kaya
naisip ko ay baka friend ko to nakikihiga. Alam mo yun, pagkamulat ng mata mo medyo di pa clear kaya ilang beses ko blink yung mata ko para makita ko ng malinaw. Tinignan ko yung cellphone ko. 2 a.m. na. Iniisip ko kung sinong friend ko ang may 2 a.m. break. Habang nakatitig sa nakaharap sa akin kasi di ko talaga mamukhaan yung kaharap ko. Hanggang sa palapit na ito ng palapit sa akin. Hanggang sa unti-unti ko nang naiintindihan kung ano ang nangyayari. Para ba ako na ang tanga? Pumapasok lang yung facts pero yung logic ko di ko magets kung ano ang nangyayari. Okay yung babae. Okay siya. Siya yung nasa ibabaw ng headboard ng double deck na kaharap ko. Okay. Yung babae nakalutang na, nakaharap sa akin. Palapit na siya pero nakalutang pa din siya. Mahaba ang buhok. Pero sino to? Di ko makita yung mukha niya. Okay, palapit na siya sa akin. Isang dangkal na lang ang layo ng mukha niya sa akin. Pero wala akong makita sa mukha niya. May itim siya na buhok, kaya babae siya. Sino bang mga kilala ko na girls na ganyan ang haba ng buhok? Hanggang face to face na kami. Tinignan ko yung mukha niya. Ay, wala siyang mukha. Wait, what? Wala siyang mukha. Nag-sink in na lahat ng observation ko at sa kaharap ko. Wala siyang mukha, as in wiped out. Ilang segundo akong natigil. Di ako makasigaw. Naalala ko, sabi ng mama ko, kahit demonyo takot sa the blood of Jesus Christ. Hindi multo itong kaharap ko. Malakas ito, most likely fallen angel or demonyo. Di pa din ako makagalaw. Nakapikit lang ako. Andun pa din ang presensya niya. Ramdam ko na nananalangin ako at sinambit ko ang the blood of Jesus Christ. Nawala na siya. Pero iba yung takot at shock sa akin. Tinawagan ko yung kaibigan ko na madaldal at alam kong gising pa din. Oh friend, magkwento ka please. At nilagay ko sa speaker yung phone ko. Habang dumadaldal siya, unti-unti ko nang nagagalaw yung paa ko. Nagigising na yung ibang tao. Dali-dali akong lumabas ng sleeping quarters at dumiretso sa kantin sa tapat nito. Natulala lang ako at naiyak. Kilala ako nung tindera doon. Madalas kasi ako mag-cup noodles doon. Kaya, nag-serve siya sa akin ng cup noodles kahit di ako nag-order nito. Nilagay niya yung nanlalamig na kamay ko at pinahawak sa gilid ng cup noodles. Unti-unti na akong kumalma at tinanong niya ako kung bakit. Ano daw ba ang nangyari sa akin? Kwento ko ang nangyari at sinabi niyang ilan na ang nag-resign dahil dyan kasi hindi daw sila tinitigilan. Kaya pag bumalik ka sa loob baka maulit-ulit yan, sabi ni ating tindera. At pinaidlip ako sa gilid ng kantin niya. Kinuwento ko ito sa coach or TL ko at simula noon, isa na ako sa nakikitulog sa sala ng coach namin kapag gabi. 5 na kami doon at lahat sila ay may iba't ibang experience. Ikikwento ko din yun soon kasama ang iba pang experiences ko. Yan. Sorry daw mahaba. And this is my first time daw na nakakakita at ever since nakakakita na siya. Oh. Grabe. Nakakatakot. Naalala ko tuloy yung sleeping quarters din namin. Ganyan na imagine ko kasi madalas ako sa sleeping quarters din sa call center kasi nung nandun nga ako, instead na kumain, natutulog ako kasi pwede ko naman kumain later pag uwi. Mas precious ang tulog para sa akin. So yun, na-imagine ko yung setting. So sobrang grabe. Tsaka allowed sa kanila yung tatabi ka na lang basta, di ba? Minsan hindi mo alam yung biglang tumatabi sa'yo. So yun, tama yun si ate na yun nga yung sabi niya, the blood of Jesus Christ. So wala na talagang panama kahit sino dyan kapag sinabihan mo ng ganyan. So yun, thank you po sa pagpapadala Ma'am Justine ng inyong story. And we're looking forward na ma-share mo rin yung ibang mga story na sinabi mo yung ibang mga friend niya daw na naka-experience. So i-share niya rin daw niya sa atin. Ano yan? Same na babae?
Yung ano kaya, no? Yun ang di natin alam. Kung same nung nagpapakita, yung mahaba buhok na walang mukha na babae. Kung yun din yung nagpapakita sa amin. Bakit kaya may... Anong story? Gusto kong malaman yung story ng babae mismo. Pero since Baguio yun, syempre, hindi na bago yung mga kwentong ganyan. Pero dun sa specific place, bakit kaya may ganong nagpapakita? Ano yun? Dating employee? Diba? Nakakatakot. Hindi natin alam. So siguro, pwede siguro tayo mag-suggest kay Ma'am Justine, no? Kung doon pa rin siya nag-work, na siguro investigate. Investigate talaga. Oo, diba? Mag-research kung sino ba yung babae. Kasi nakaka-curious. Oo, curious talaga. Kung kasi ano yung history nung nagpapakita na babae na yun. Oo, sobra. Tapos ano yung nangyari sa kanya, anong dahilan nung pagkamatay. Bakit siya ganun na nagpaparamdam. Pero yun nga, gaya din ang sabi niya, most likely hindi talaga multo. Kaya sabi nga niya demonyo. Kasi yun nga, siguro Christian yung mama niya kaya ganun. Yeah. Oo. Kasi di ba? Hindi naman talaga tayo naniniwala sa ghost na yung parang ghost ng buwabalik. Pero most likely talaga demonic spirit na nanggugulo. So yun, I hope ma'am na makwento nyo po yung yung ibang stories ng mga kasama nyo. At ang nakakatakot talaga dito, first time niya makita tapos ever since nakakita na siya. Parang yun yung nag-trigger sa yun yung nag-trigger sa ability niya. Grabe. So thank you po sa pagpapadala. And ito, ang next story natin kay Sir Sky Alpel. Siya yung masugid na taga-comment natin sa YouTube, si Sir Sky. So ito yung kanyang story. Sabi niya, this happened few months ago in March 18, 2021. Nag-decide yung tita ko na dalhin sa ospital ang pinsan ko. Yun, dahil sa sakit sa puso. So sina mama at papa tinulungan yung tita ko na dalhin sa ospital ang pinsan ko. At this time, I was so excited na mag-March 19 kasi birthday ko. And this time din ay magkaaway kami ni mama. Natulog na ako sa dala ng antok and I was dreaming na nasa bahay ako ng pinsan ko. And nagtataka ako, bakit ang raming mga bangkuang nasa labas ng bahay? So pumasok ako sa loob ng bahay at pagkakita ko ay may nakita akong kabaong sa loob. Sinilip ko ito. Wala naman akong nakitang tao sa loob. At nagising na lang ako sa init dahil nawalan din ng kuryente. So time skip, 6:30 p.m. daw, umuwi at binati siya ng happy birthday. Yan, umuwi yung mga kamag-anak niya siguro, yung pamilya niya. Tapos 7:30 p.m., umuwi na rin yung mama niya at yung kapatid niya. At niyakap ako ni mama at sinabi happy birthday. Akala ko tapos na ang sasabihin ni mama pero may kasunod pa, sinabi niya, patay na ang pinsan ko. I was shocked na sabi ko na lang nagbibiro sila. Pero basang-basa ko sa mukha nila na seryoso sila. Masasabi ko sa inyo na mahalin nyo ang pamilya nyo, kaibigan or lola or lolo ninyo habang hindi pa nila oras. Yun lang, thank you po sa pagbabasa ng story ko. Ingat po kayo lagi. Yan, from Sky Alpel Salmo. So, totoong nangyari. Real life. So parang nagkaroon siya ng ng premonition, parang ganon, na naginip siya. Tapos yung bigla na lang nabalitaan niya na wala na yung pinsan niya. Katakot yun Oo, kasi parang nakita mo na. Kaya pala maraming upuan tapos sinilip niya, wala naman daw laman. Pero nung binalita sa kanya. So, yun nga, condolence din. Condolence din sa'yo. Nangyayari talaga yan, men. Yung kapag kayong merong tao na malapit sa'yo, talagang merong signos, kung tawagin nila, na mararamdaman ka. Nangyari din yan sa akin nung namatay yung close friend ko na classmate ko dati recently. Na parang nararamdaman mo talaga. Then may mga nakita ka na parang dreams ka, parang nagde-daydream ka
parang may mga makita ka na glimpse na pahiwatig na mga maalap. Tapos biglang may sinasabi siya na out of nowhere. Siguro parang ganun. Experience mo ba? Tapos parang may mararamdaman ka uneasy feeling sa'yo. Tapos pagising mo kinabukasan yun, doon natatama yung balita. Mamaalam ba ito? Parang ganun. Doon natatama yung balita na wala na siya. Grabe. Siguro parang at some point kapag parating ka na dun sa moment na yun, parang mararamdaman mo rin sa sarili mo siguro. Parang iniisip ko kasi parang yung isang tao, yung spirit mo, naka-attach siya dun sa bawat tao na namimit mo rin na nagiging parte ng buhay. Parang nagkakaroon ng parang strings. May band talaga. Parang nagkakaroon ng band. Kaya kapag parang nag-fade na yung life sa'yo, parang nagre-react yung mga strings na naka-attach na nagdumadaloy tas nararamdaman. Parang anime. Imagine ko parang anime na naman. Pero yun nga, hindi ko kasi pero marami ako nababasa na ganyan. Ganyan yung na-experience nila. Na parang nagpaparamdam daw days before na mawala, ganyan. Or mga nagugulat na sila, yung nagsasabi ng gano'n, parang naghahabilin. Tapos kinabukasan, yun na pala. Hindi rin alam yun nung mamamatay. Oo, hindi rin alam nung mamamatay. Parang yun nga kusa bigla na nalalabas sa kanya. So yun, kapag ganun guys, yun nga, sabi nga every day or every... Kaya kahit parang alam na natin mangyayari, hindi natin mapigilan. Hindi natin mapipigilan. Kaya yun talaga yung sinasabi, kapag oras mo na. Sulitin mo. Kunyari habang kasama mo, sulitin mo kasi hindi mo alam kung makikita mo pa yan. Ganon. So yun, thank you sa pagpapadala ng story. Sky Alpel. Stories Philippines Podcast. And then, ayun, ito na yung main topic natin. Ito, yung story ni Dear David. Yan. Siguro yung iba sa atin, lalo na yung mga talagang fan ng horror stories, mga nasa talagang horror community, yung nila, genre ng buhay nila. Siguro familiar sila dito sa kwento ni Dear David, no? Kasi it was, 3 years ago? 27, 4 years ago. Itong story ni Dear David. It is one of the most bone-chilling online horror stories. Kasi yun nga, ko lang siya nakita ko lang siya habang nagbabrowse sa YouTube. Tapos biglang na-intriga ako. Tapos yung pinanood ko, grabe, nakakatakot. Sobrang, ano nga ba itong kwento ni Dear David? Iyon. So, si Adam Ellis, siya yung parang nagpo-post sa Twitter. Parang tinutweet niya lang yung nangyayari sa kanya. Na hanggang sa maraming nakapansin yung mga tweets niya. Tapos yun, parang dinodocument niya yung kanyang mga na-experience from nag-start lang yun sa nightmare. Kasi bagong lipat siya yata sa apartment, parang ganon. Oo, ang first kasi matagal na siya dun sa apartment niya, dun sa lower floor pa lang. Tapos dun siya unang naka-experience nung sleep paralysis na nagka-nightmare, yun nga yung pinangungot siya habang nagsisleep paralysis. Tapos may nag-appear na parang entity sa kanya na bata na ayun nga. Tapos nung mga nagtanong-tanong siya, diba, sa iba niyang mga kaibigan or doon sa mga ibang nakakaalam, pwede mo daw tanungin itong entity na to ng 2 beses. Basta ang una mo sasabihin ay Dear David. Pagtapos mo sabihin na Dear David, pwede ka magtanong. Pero yung tanong na sasabihin mo or itatanong mo is 2 lang dapat. Kapag nag-exceed ng 2, halimbawa 3, nakatatlong tanong ka pataas, papatayin ka daw niya. Yun yung nakakatakot dun. Kasi, yun nga, nag-start yun, parang panaginip lang tapos, hanggang sa naging totoo na. Biruin mo nananaginip ka, tapos, kunyari, naiihi ka sa panaginip. Tapos, totoo na pala. Parang ganun. Kumbaga, parang, yung mga sugat niya, yung bruises niya, yung nanaginip daw siya na hinatak siya, tapos pagising niya, meron na siyang sugat sa braso. Tapos, ayun nga, dinocument niya sa Twitter yung kanyang mga experience. Tapos yun, naging Twitter thread na siya, tapos naging trending. Tapos, ayun, marami nang sumubaybay. And yun, nag-start siya mag-upload ng mga
picture, mga evidences niya. So, si Dear David nga, yun nga, yung base sa research niya, yun daw yung batang na-aksidente sa isang parang grocery store, parang ganon. Tapos, hindi niya na-research. Kumbaga, si David mismo yung nagkwento sa kanya. Di ba? O si David mismo yung nagsabi sa kanya. Yun yung tinanong niya, di ba? Yun yung first 2 questions niya. Yung Dear David, paano siya namatay? Yung sinabi yung saan daw siya tama. Tapos saan daw siya namatay. Tapos, yung pangatlo niyang tanong na hindi niya na-realize na nakatatlong-tanong na siya. Sabi, tinanong niya kung sinong pumatay. Tapos, hindi na sumagot si David. Pagkatapos pala yun sa kanya ni-research. Tapos, wala siyang makita. Yan, tama. Wala siyang makitang pangalan ng David na namatay. O ng kaso na nangyari na ganun. So, naging curious siya. Tapos yun, nag-start siyang mag-investigate. Tapos hanggang sa napunta siya sa alam ko napunta siya sa parang abandonadong building. Sa second floor. Pumunta muna siya doon lumipat muna siya ng second floor. Paglipat niya ng second floor. Tapos napadaan siya sa isang abandonadong building. Tapos na-curious siya hanggang sa dumating sa point na may nakita siyang alam ko yung parang karo ng patay na out of nowhere, abandonado yung building, tapos bigla kang may makitang ganon. Diba? Diba? So, pero inano na yun, shinrag off niya na, baka may nagparada lang doon, ganyan. Kasi nung mga nakaraan, nakita niya yung building na yun, sarado. Tapos, ayun nga, parang sinundan siya. So, may duda siya na baka doon namatay yung si Dear David. Pero yun nga, yung mga sumunod na pangyayari, ayun sabi niya, dito nagsimula yung kanyang yung tweet, sabi niya, so my apartment is currently being haunted by the ghosts of a dead child. Yan, trying to kill me. So, usually daw yung mga mga multo kapag bata nagpapakita. Parang abomination ng innocence ng bata, parang kabaliktaran. 'Di ba? Yan, Chucky, ganyan, parang nang-titrip, no? Oo. Usually, ayun yung most dangerous. Kasi talagang demonic spirit daw talaga yung mga ganon. So, actually kagabi guys, habang nag-work ako, kasi ang work ko is 12 midnight to hanggang umaga, hanggang 8. So, habang nag-work ako, nakabukas lang tong sliding door ko dito kasi nasa second floor ako, tapos may terrace. Tapos parang dyan ako nakapwesto sa may Tapos parang napapansin ako sumisilip. Nakakainis. Tapos siya, tuwing 3:00 ng madaling araw, sakto lagi 3:00. Hindi lang isang beses ko naranasan, parang marami rin. Tapos yun nga, yung pinanoodan ko ng Dear David, yung Nook's Top 5, may pinanood din akong isa na parang cursed video. Tapos, ewan ko, hindi naman sana naniniwala ko, pero yung TV ko guys dito sa kwarto, nag-malfunction, nag-glitch, gaya nung napanood ko sa video. Tapos yun, hanggang ngayon hindi siya bumubukas. Ewan ko nangyari. Tagal-tagal na nitong TV na to. Siguro dahil sa katandaan na rin, kasi 2008 pa yata to, 2009. Pero yun, tinry ko ring bunutin. Tapos mamaya isasaksak ko rin. Baka, Pero nag-glitch siya. Pero anyway, back to topic. Kasi parang ganun din. Parang yung nag-manifest sa, yung napanood mo, nag-manifest sa reality. Parang ganun din yung kay Adam Ellis. Nag-manifest sa reality yung kanyang dreams. Pero marami nga rin nang nagdududa. Parang baka gawa-gawa lang daw niya. Kasi siya, creator din siya. Content creator. Creative siya. Comics. Tapos, comics. So, hindi mo maalis sa isip na paanong hoax lang. Oo, nang hoax. Tapos, yung story. Kasi gusto niya gumawa ng story na gagawin niya eventually na comics, ganyan. Pero, yun nga, marami nag-argue kung totoo nga ba o hindi. Tapos hanggang sa nagpalit siya ng ngayon. Kasi may mga pinost din siyang footages, pictures. If gusto ninyong makita guys, punta kayo sa YouTube, then search nyo lang yung story ni Dear David. Marami. Para mapanood niyo. Kasi ang hirap niya talagang ikwento ng by words lang eh. Oo. Sobrang pero itsura ni Dear David, nakakatakot talaga. Ikaw makakita ka ng ganyan. Yung mukha na dispalingago. Distorted yung mukha. Tapos may kita mo sa picture ng cellphone mo.
na nandun nakatitig sa'yo. So, anong gagawin niya? Di ba? Nakakatakot din talaga sobra eh. Tapos yun nga, tinanong nga niya, what happened to your store, ganyan. Hanggang sa, eto guys, yung cats. Yan, ito yung cats. Medyo madali pang pekein eh. Kasi may part sa story niya na yung mga pusa, parang may tinitignan sa pinto. Ito medyo madali pa itong pekein kasi malay mo, siya nandun sa labas tapos may ibang nagpicture, diba? Tapos, syempre, mas kilala siya ng pusa. So, inaano siya na lumabas siya. Tapos, pwede rin may pagkain siya doon. Tapos parang naamoy ng mga pusa. Naamoy ng pusa. Parang ang instinct ng pusa is parang nakikipaglaro sa kanya or ganyan. Kaya, yan. So, ito, pwede siyang mapeke. Pero, yung mga sumunod na nangyari sa pusa niya. Yan, yung every midnight lang sila tumatayo doon sa harap nung... Medyo, ano na yan. Medyo ibang usapan na yan kapag ganyan. So, dumating sa point na every midnight, yung pusa niya nakatayo lang sa pinto. Parang may tinitignan. Ayan o guys. Tapos, dumating sa point na parang may naramdaman siyang sa labas. Parang gusto niyang picturean. Yung, alam mo yun, yung mga pinto kasi sa kanila may parang silipan. So, pinicturean yun. Parang may, parang may image na lumabas. O parang may mukha. Tapos yun, kitang-kita sa picture. So, tapos ayan, yung, alam mo yung picture ng mga pusa kapag kinukunan mo ng litrato, may ilaw yung mata. Ayan, pinost din niya. Nakakatakot. Nakakatakot talaga. Tapos ito, ayan, yung mga pusa niya, napaka-uneasy napaka-hindi normal nung ginagawa niya. So yung una, pwede pa nating pagdudaan na peke, pero ito nag-picture na siya, nag-selfie na siya eh. Kasi baka may mga nag-reply na baka siya yung nandun sa likod ng pinto. Pero yun, kitang-kita yung mga pusa niya. Tapos, yan, nilagyan din niya ng asin para lumayo yung mga pusa doon sa pinto. Para na matigil yung ng pusa. Yung behavior ng pusa na yun. Tapos ito, nag-record na siya ng pagtulog niya sa sleep app. Na-record niya kung tinitignan niya yung yung alam mo yung parang sa paranormal activity, yung nire-record nila yung pagtulog nila para makita kung merong Ganun. Tapos, ito, umalis siya sa apartment niya. Nagkaroon siya nag-trip sa Japan. Japan ba? Punta siya ng Japan. Talaga, mapuntahan talaga Japan. Punta nga tayong Japan. Tapos, bumili rin siya ng Polaroid. Kasi yan, instant yan eh. Instant na tawag doon, nagde-develop yung Polaroid na yan. Tapos ang nakakapagtaka, kahit anong picture niya doon sa pinto na yon sa labas, ang dilim. Tapos kinumpare niya pa yun, ang dilim. Parang may mukha eh. Tapos kinumpare niya pa, tinakpan niya ng kamay niya yung kabila. Parang niya kasi baka nga naman natakpan lang na ng kamay niya. Tapos, ayun, pinagkumpara niya. Ito yung may takip ng kamay. So medyo may parang liwaliwanag pa. Ito talaga total black, yung walang takip ng kamay niya. Tapos, ayun, dinocument niya yung kung paano niya pinicturean. Yan, hanggang sa yun, madilim pa rin yung Tapos ito, may nagsuggest sa kanya na picturean ng iPhone, tapos yung Polaroid. Tapos yung Polaroid, yun, madilim, sobra pa rin. Compared dun sa iPhone, na kitang-kita yung labas ng pinto niya. Tas yan. Tas ang nakita ng mga tao, sabi niya, I'm not sure David is still in the hallway. Looks like he's in the shadow. Just above the Polaroid. Wala, o nga. Ay mukha. O nga. Nakakatakot. Tas ayun. Tas yung may iba may nagliwanag, may nagpaliwanag ng picture. Parang may tao nga dun. So marami nang nakikonspire. Parang marami nang nakisakay dun sa niya, dun sa story niya hanggang sa naging trending nga, naging viral. Tapos ayan, marami rin siyang kinuha mga picture, parang may mukha pa ng demonyo. And then, naggawa rin siya ng mga iba-ibang ritual kasi nga marami nagsabi sa kanya para mapaalis na yung kung anumang entity yung nandun sa bahay niya. Tapos, hindi nag-work. Pero hindi nag-work. Parang ilang araw lang, tas yun na naman, bumalik na naman sa dati. Yung behavior ng pusa niya, yun na naman, gano'n na naman. Tapos, yun, yung gasa na naginip na naman siya
na parang hinahatak na siya. Tapos pagising niya, meron nga siyang parang pasa sa kamay. Ibig sabihin parang may talagang humawak sa kanya. So yun, yung abandoned na na warehouse na nadaanan niya. Tapos may upuan. Palagay ko parang dito yata siguro na aksidente yung hindi ko alam. Not sure. Pero ang creepy. Tapos may tumawag sa kanya, walang caller ID. Tapos ito, yung pag niya, yung may narinig siyang parang boses. Oh, hello, parang boses ng bata. Nag-hello. So doon na siya talaga natakot. Tapos, yun nga, September 2017, ito na. Umalis siya. Saan siya nagpunta? Basta may pinuntahan siya. Tignan mo. Nakakatakot ang ginagawa na itong kasama ko. Lumilingon kung saan-saan. May nakikita ka. Ito. Ayan. Umalis siya. Saan nga siya nagpunta? Umalis siya eh. Basta parang may pinuntahan siya. Ayun, Japan nga. Ayun, vacation in 3 weeks. Ayan. Pero iniwanan niya ng camera yung bahay niya. Tapos ito na yung, dito yung creepy part na talaga. Yung nagra-rock na yung chair. Nagra-rocking na yung chair. Ayan, yung... Tapos kung ano-ano ng mga bagay yung nalalaglag. Oo. Kung ano nung nalalaglag sa niya. Tapos yung mga pusa bigla na lang nagugulat na parang may parang may mga naglalaro dun sa pusa. Oo. Ikaw ba, ang hirap ng pikein yung ganun. Pero ayan tiga mo, yung pusa. Biglang tatalon. Biglang magugulat. Yan, biglang tumalon yung pusa. Unless siguro may cucumber, may anong tawag doon. Biglang, napalingon siya eh. Ang hirap. Tapos yung green na, jar dun sa coffee, table niya. Nag-move din. Medyo mahirap ng pekein yun. Hindi niya napansin yung glass. Ang napansin lang niya yung pusa. Pero yun, may mga Twitter follower na nakapansin yung nag-move nga yung glass. So yun, tapos hanggang sa nakabalik na siya. Tapos yun, siya mismo na-experience niya yung nangyari dun sa bahay niya, yung nalaglag yung cactus na paso. Tapos yun na, yung na siya sa nightmare. May inisnap siyang picture. Ano yan? Tapos ito yung creepy na part, guys. Yung parang, what the? Tinitignan kasi namin yung mga picture eh. Ayan, maraming nag-edit ng mga followers. Ayan, tingnan natin yung sumunod. Ito, yung nakita niyang karo ng patay dun sa biglang nandun sa abandonadong building. Ba't biglang may nag-park? Pero syempre, baka nga naman Tapos ito na, yung mga yung pusa niya, may tinitignan sa labas. Tapos, alam niya may naaninag siya kaya kinuha niya yung cellphone niya. Tapos yung pag-picture niya, wala na. Kaya wala siyang... parang meron. Ayun, wala na. Nung first take nga, meron. Nung pangalawang take na, wala na. Ayun Tapos bigla nang wala. Ayun nga, meron nga nakasilip sa kanya. Mararamdaman mo kapag ganyan, wala naman. Tapos, ayan, mga evidence na parang dal siya na nakaupo, Bata. Oo. Ayun, Talagang demonic talaga eh. Talagang, alam mong demonic yung May lubog yung yung ulo niya. May tapyas. Kasi nga, nadaganan. Pero talaga, tignan mo, talagang, ang hirap pekein yan. Ewan ko lang kung paano, pero hindi ko alam. Tapos, ayun na. Meron, ayan, ito yung sa roof ng apartment niya. May nakita siyang parang attic na maliit sa apartment niya. Ayan, tapos nung kinuha, yung niya, yung tinry niyang buksan, may nalaglag na sapatos. Ayan sapatos ng bata. Tapos ang nakita pa nung may-ari, kasi parang nireklamo niya sa may-ari kasi parang baka may daga, ganyan. Parang kagabi lang dito. Parang umaanong mga, yung daga yata. Tapos, ayun na, ito na yung last na part, guys, yung may app siya na yung cellphone niya, hinayaan niya lang na kumuha ng picture every 1 minute. Tapos, ayun,
may mga na-snap na picture including yung itsura ni Dear David. Yan, sobrang nakakatakot. Ayun, parang natumba pa nga parang bumaba. Gumapang sa camera. Oo. Tapos maya-maya nandun na, nakatitig na sa kanya. Yun, pambihira, tinitignan siya matulog. Talaga may parang intention na patayin siya no? Ayun, Tapos tapos nakatitig na sa camera. Napansin na. Kasi ito na yung final photo. Grabe Parang ng bata na minog nung bata yung camera. Ayun Oo, may gumawa ng GIF. Grabe na. Kasi every 1 minute siya nagtitake ng photo Pero kung nataon ng buong mukha yun, nakakatakot talaga. Tapos ayun na. Ito yung kasunod. Parang nagbakasyon siya. Tapos, parang pumunta siya sa isang cabin, gano'n, sa malayo. Tapos ito nakakapagtaka. May parang paggising niya, may parang truck sa snow. Parang sinundan din siya. Ayan sinundan siya. Footprints ng bata. Footprints ng bata. So parang grabe, wala siyang ligtas. Tapos ito na yung last, nakalutang na sa kanya, yung natutulog, nakunan niya. Grabe, may parang, talagang may malis talaga na parang gusto siyang patayin or ano. And, tapos, parang inano niya, parang tawag doon, binaliwala lang niya yung mga nangyari, ganyan. Tapos, ito daw yung na-upload sa Instagram story. Tapos somehow, ganito yung na-upload. Tignan mo yung tsura niyo. Parang may sapi yung picture. So yun guys, mysterious cat video. Grabe. May pusa. May maririnig kang pusa. Para talagang may naglalaro dun sa mga pusa niya. Oo. Pero ikaw, yan. Wow. Grabe. Kung ikaw ang tatanungin, what is your take in this story of Dear David? Ayan, kasi sa uli binalita niya na yung kwento niya parang ginawang gagawing movie yung kwento niya. Di ba? Biglang ganun. So what do you think? Ano bang palagay mo? Totoo or sa akin take ko parang siya, medyo peke. Kasi sobrang naman na nakikita talaga sa footage yung spiritual entity, di ba? Sobrang linaw. Palagay ko some part yung nangyari is parang totoo, parang sinensational na lang talaga din kasi na-capture ng iba yung tsaka on point yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, parang planado. Parang mas spin off yung interest ng mga tao, di ba? Though siguro totoong nangyari pero parang ginawa niya na lang ng fiction out of doon sa totoong nangyari siguro. Yung sa mga sleep paralysis, nightmares, pwede pa natin masabi. Pwede pa natin masabi yung totoo. Tsaka yung sa pusa, di ba? Tapos yung biglang gumalaw yung pusa, yung mga behavior pa lang ng pusa. Pero doon sa mga picture, I'm not so sure din talaga. Hanggang sa may mga nabasa ako na parang inatawag doon yung picture parang review. Oo, inanalyze ng expert na yun nga parang pinotoshop nga daw. Parang pinatong doon, ganun. So, we never know kung totoo nga. But whatever it is, talagang tinakot tayo at na-entertain tayo ng sobra dun sa kwento na yan ng Dear David. So guys, kung sa inyo, kung gusto ninyong malaman talaga yung story neto ng Dear David, you can search na lang siguro sa YouTube. May kita nyo yan yung story na yan. Then kindly write sa comments below, di ba? O kaya kindly let us know sa message mismo, message nyo kami yung personal take ninyo, personal opinion, ganyan, personal reaction ninyo. Or kung may experience sila. Yeah, kung may experience kayo na similar. Oo, diba, na similar. Pag-uusapan natin yan dito sa podcast. Oo. Kasi hindi biro yan. Kasi talagang demonic entity is talaga mahirap yan Mostly for us talaga tayo, Christian, naniniwala tayo sa ganyan. Not just ghost, pero as in talagang demons talaga. So
mahirap na topic yan na hindi basta-basta rin. Kasi they are real talaga. So, yon. So, proceed tayo sa ating next na story. Yan. Stories Philippines Podcast. So, eto guys, B1 Gang. So far, yun, book 8 na tayo din sa Wildlife Detectives ng ating B1 Gang series. So, thank you sa mga naging patient sa pag-iintay. Ilang buwan din yan. Naging gap. Yun. Pero ito, itutuloy na po natin ang ating series na B1 Gang. At pangungunahan tayo ni Mr. Rafael. B1 Gang Adventure and Mystery Series. Case File Number 8. Wildlife Detectives. Kabanata 13. Gimmick ni Joe. Mataas ang konkretong pader na nakapaligid sa isang palapag na bodega. Wala kahit anong marka sa bakod o sa gusali na magbibigay palatandaan sa klase ng negosyong naroroon. Bukod tangi sa mga naglalakihang kulay pulang titik sa solidong bakal na gate na nagsasaad ng no trespassing. Iyon ang nakita ng dalawa sa address na ibinigay ni Toto. Ito na kaya ang bodega ni Mr. Wong? Hindi rin tiyak na sabi ni Joe nang makababa ng sidecar ang dalawa. Malayo sa main road ang sinadya nila. Siguro, wala na namang ibang pwedeng maging bodega ng hayop dito. Sagot ni Boging matapos na lumingalinga. Nag-iisa ang gusali. Puro madadamo at bakanting lote ang nasa paligid niyon. Sa may tapat ng gate ay may maliit na karinderya. Iyon siguro ang kinakainan ng mga trabahador. Hindi iyon nakalampas sa paningin ni Boging. Joe, doon muna tayo maupo sa may kainan. Nakaturong mungkahin yun. Malapad ang ngiti ni Taba. Pagkain na naman ang nasa isip mo? Sita ni Joe. Hindi depensa ni Boging. Kung tatayo lang kasi tayo rito, mabubuko tayong nag-e-espiya. Saka, pwede pa tayong magtanong-tanong sa tindera. Maraming mapapansin yan dito. Saka mabigat na tong camera eh. Tama ka, Bogs. Tumangong sang-ayon ni Joe. Muling naglakad ang dalawa nang may naisip na kapilyahan ng dalagita. Boging, pwede mo ba akong magtanong sa'yo? Anya na humawak sa mabintog na braso ng kasama. Oo ba? Nakangising sagot ng binatilyo. Basta wag lang sa music o kaya sa PE. Mahina ako sa mga subjects na yun eh. Tangi. Anong itatanong? Kung paano mo nagagawa yun? Kung ano? Takang napalingon sa kasama si Boging. Yung madaling-madali mong naisisingit ang pagkain sa ating mga pagmamanman. Inborn talent yun, Joe. Kaloob ng Panginoon sa mga piling tao lang. Mabilis na sagot ni Boging na umarte pang tila ipinagmamalaki ang katakawan. Nagtatawanan pa ang dalawa nang maupo sila sa karinderya. Sila pa lamang ang customer. Good afternoon ho. Bati nila sa tindera bago sila umorder ng maiinom. Sarado na ho ba yung warehouse? Bakit wala yatang nagmemeryenda? Pasimpleng tanong ni Joe sa tindera habang nagbubukas iyon ng dalawang soft drinks. Hindi. Higpit lang talagang may-ari niyan kaya palaging nakasara ang gate. Saka mamaya pa ang break nila, 3:00. Sagot ng babae. Sumulyap si Joe sa kanyang relo. 2:30 pa lang. Bulong niya kay Boging. Anong opisina ho ba yan? Garment factory ho ba? Tanong ni Boging habang inaabot sa tindera ang mga namamawis na lamig na bote ng soft drinks. Umiling ang babae. Exporter yan ng isda, yung pang-aquarium ba? Kaya hindi sila basta nakakapagpapasok ng kung sino-sino dahil baka raw mapeste ang mga isda. Pagtalikod ng tindera ay nakarinig ang dalawa ng ugong ng sasakyan.
Mabilis silang humarap sa gate ng bodega. May dumating na maliit na pickup truck. Tumigil ang sasakyan sa harap ng gate at bumusina ng 3 ulit. Lumabas ang 2 gwardyang nakaasul na uniforme. May nakasukbit na baril sa bewang ng 2 gwardya. Itinaas ni Joe ang kaliwang braso para sabay niyang nakikita ang gate at ang kanyang relo. Orasan niya ang pagpasok ng sasakyan. Lumapit sa nagmamaneho ang isang gwardya at may hininging papeles. Habang binabasa iyon ng bantay ay umiikot ang kasamang gwardya nito sa pick-up at sinisilip ang loob ng sasakyan. Matapos ang masusing inspeksyon ay saka lamang binuksan ang gate. Kinawayan ng mga gwardya ang tsoper na maaari nitong ipasok ang pick-up. Hindi nagkaroon ng pagkakataon na masilip ni na Joe at Boging ang loob ng bakuran ng bodega dahil pagkapasok ng sasakyan ay isinara agad ng mga gwardya ang solidong gate. Almost 5 minutes? Naiiling na bulong ni Joe sa katabi. Mahigpit pala talaga tong si Mr. Wong. Nag-iingat siguro. O baka may milagrong itinatago. Sabi ni Boging na makahulugang kumindat sa dalagita. Yun ba ang kutob mo, Bogs? Sabi ni Joe sa tonong binabaliwala ang sinabi ng katabi. Bakit ganyan siya kahigpit? Depensa ni Taba. Humigop muna sa straw si Joe. Tila ayaw niyang patulan ang sinasabi ni Boging. So, bawal na ba maghigpit sa negosyo? Kibit balikat niya. Pero nakita mo naman, Joe, ang ikinilos ng mga gwardya. Daig pa yung mga Marines sa Fort Bonifacio pag nagka-red alert ang kampo. Siya, kung yan ang akala mo Ani ni Joe. Nagpatuloy siya sa pag-inom ng soft drinks. Anong akala? Malakas talaga ang kutob ko, Joe. May itinatago yang si Mr. Wong. Pilit ni Taba. 2 sunod na hikab ang isinagot ni Joe. Lalong nanggigil si Taba. Teka, bakit ba parang wala kang bilib sa kutob ko? Hinarap ni Taba ang kausap. Hindi naman, Bogs. Kaya lang, walang mangyayari sa usapan natin tungkol sa kutob mo. Hindi naman natin kasi mapapatunayan kung tama ka o mali. Ani ni Joe na sinadyang tigasan ang pagbigkas ng salitang mali. Anong hindi? Gusto mo pasukin natin yung bodega para mapatunayan ko sa yung tama ang kutob ko Gigil na hamon ni Taba. Pilit na pinigil ni Joe ang sarili. Muntik na siyang mapangiti. Mukhang kumakagat na sa gimmick niya si Tabachoy. Iyon naman talaga ang gustong gawin ng dalagita. Ang pasukin ng bodega. Kaso, tiyak na hindi papayag si Boging kung sa kanya manggagaling ang mungkahi. Sus, pwede ba, Bogs, tigilan mo na ako. Kaya lang malakas ang loob mong maghamon kasi hindi tayo papapasukin ng mga gwardya. Gatong pa ni Joe. Tumayo ang dalagita. Umuwi na lang kaya tayo. At sinong nagsabing sa gate tayo dadaan? Tumayo na rin si Boging. Nakapamewang pa yun. Saan? Maghanap tayo ng ibang pwedeng malusutan. Para ka namang hindi wildlife detective yun Sermon pa ni Taba sa dalagita. Mabilis na binayaran ni Boging ang kanilang ininom. Isinukbit ang videocam sa balikat at mabilis niyong nilakad patungo sa tagiliran ng bodega. Ni hindi na nga hinintay ang sukli. Kita mo nga naman pag siniswerte ang tao. Masayang bati ni Joe sa sarili. Kumagat na si Tabachoy, nakalibre pa ako sa merienda. Stories Philippines Podcast. Nice. Dito na sa parang pa-climax na dito sa part na to. Nag-iimbestiga na sila ng malapit na nilang makita yung talagang neto ni Mr. Wong. Kasi ando na sila sa puntong papasukin na nila yung bodega. Pero dun sa mga unang episodes kasi na-reveal na si Mr. Wong nga talaga yung yung supplier ng mga wildlife animals. Pero, tapos doon niya inaano sa bodega niya. Kasi hindi lang sila sure kung siya rin yung nag-smuggle. Kaya yun. Abangan natin guys yung susunod na mga chapter ng B1 Gang adventures natin. So yun guys, maraming salamat
sa pakikinig dito sa aming kung tawagin ay comeback episode. Comeback episode. Yeah. Pasensya na kung medyo may mga ano pa kami, tawag dito, mga gaps, gano'n. Meron pa tayo. Actually, first time natin na magkasama nag-record. Kasi usually guys, nag-record lang kami online sa Messenger, sa Zoom, ganyan. So, yeah, first time din natin. First time na lang ulit. Dati ginagawa natin to nung pre-pandemic. Oo, pre-pandemic. So ngayon, magkasama na ulit kami dito sa recording ng magkatabi talaga. So parang, nangangapa pa kami sa mga, ngayon, sa mga sa gagawin. outlines, kung paano yung mga sasabihin. Nagawa na natin to nung yung pa lang, February. Last year. Phone recorder pa lang ngayon gamit natin. Oo, cellphone pa lang. Naalala ko yun. So guys, yun nga, nagte-thank you kami sa inyo kasi daming pinagdaanan ng podcast. Di ba? So, nandyan kayo and I know na you watch us then we grow sa production, ganyan. Una, cellphone lang. Tapos, medyo hindi pa ako marunong mag-edit noon. So, may mga naiinis na medyo malakas daw yung music, ganyan. Pero guys, thank you so much dahil ngayon is meron na tayong partner. Yun nga, yung Podcast Network Asia sa pagpo-produce ng ating mga episodes. And asahan nyo guys na mas marami pa kaming mga kwentong iatid sa inyo, mga mas magagandang kwento. And I hope na, yun nga, ma-meet natin yung mga kasama natin sa network, di ba? Yeah, tsaka talagang, guys, keep on supporting us. Send nyo lang sa amin yung talaga mga feedback ninyo, yung mga, kahit yung mga critics ninyo dito sa podcast na to, yung mga suggestions ninyo kung paano pa siya mas mapapaganda. Kasi talagang binabasa talaga namin siya guys and pinag-meetingan namin siya, pinag-decisionan namin kung ano ba talaga yung mga dapat gawin. It will help us a lot for improvement talaga. So ngayon, pagpasensyahan nyo na ngayon tong matagal-tagal kaming hindi nakapag-update, di ba? It's a fun episode. Fun episode. Sana may mga nakuha kayong bagong storya. And mga guys, bagong curiosity. Lalo na yung sa Dear David, guys. I highly suggest na i-search nyo yan sa YouTube. Na talagang panoorin ninyo, i-search nyo yung story na yun. And then, talagang kayo sa amin. Communicate kayo sa amin. Kasi, maski kami, talagang curious kami dun sa story na yon kung totoo ba siya o hindi. Alam niyo, parang gusto namin ng merong ibang makausap, ibang mga gustong opinion dito sa talagang natin, network natin. Kung meron kayong same experience ganon Dear David, or kung meron kayong ibang nakita nyo sa internet na kwento na gusto nyo i-share sa amin or gusto nyo mag-react kami, diba? Malay natin, pwede tayong magkuha ng video sa parang reaction din natin, di ba? Nagre-react tayo. And live podcast, di ba? So let us know guys kung you're very curious kung yung persons behind the voice. Kumbaga, behind the mic. So yun guys, thank you so much and hanggang sa next week. Yeah. Every week meron tayong bagong episode. And see us sa ating mga social media accounts, sa YouTube, sa Twitter, sa Facebook. And saan man kayo nakikinig sa podcast, don't forget to hit subscribe, follow, like, and kung sa iTunes, rate lang kayo ng 5 stars doon and comment kayo kung ano yung gusto nyo and kung ano yung gusto nyo improve na. Ano pa? May ano ka pa ba? May shoutout ka ba? Magbabatiin ka ba? Basta shoutout sa lahat naman nakikinig sa atin. Makinig lang kayo, huwag kayo magsawa. Tsaka kung ano man mga nararanasan ninyong kahindik-hindik na bagay, just always remember to keep your faith strong. Kasi at the end of the day, yan talaga yung panlaban natin sa kahit anong paranormal activities, sa kahit anong demonic activities, mga ghost experiences. Talagang keep your faith strong lang, guys. Yun lang talaga yung panlaban natin. Keep it So we're very vocal naman na tayo, na Christian tayo. So baka tanongin nila, bakit kayo ng mga horror? Guys, for us kasi it's a form of entertainment. But at the same time, awareness din na kasi talagang parang alam mo yon yung mga multo-multo ganyan. Parang is a trick Tinitrick tayo into believing into them, but eventually there is more powerful force behind that. And yun nga, dapat maging aware tayo and just keep the faith. Huwag kayong papahindik
and just call upon the name of God. Pag na-experience yung mga ganyan, yun. So marami tayong mga topic na i-relate natin sa mga ganyan, sa mga susunod Tsaka ang kinaganda nito, it is part of our culture kasi ito yung horror topics or community. Hindi mawawala ito sa pagka-Pinoy natin. And then if you're going to look at it, umaabot siya worldwide. Diba? Nare-reach niya yung iba't ibang bansa. Kaya kung tutuusin, yung culture ng bansa natin, yung culture natin bilang Pilipino, umaabot sa napakaraming tao, sa napakaraming nationalities, sa napakaraming countries. Kaya it connects us. Tsaka it connects us kahit sabihin mong Pilipino yung mga nakikinig doon. Kasi syempre, hindi imposibleng nakakapakinig din yung mga ibang mga lahi doon. And then nagugustuhan nila. They learn to appreciate our culture. Kaya isa yan sa magandang bagay. Pagka-Pilipino, napopromote natin yung culture natin sa iba. Stories Philippines. Yung pangalan natin, it made sense na. It made sense today. Yan, yung mga kwentong siguro hindi lang nakakatakot, yung kumbaga nag-root sa pagka-Pilipino natin. So if you have story guys na kahit hindi horror, just send it to us, di ba? Just send it to us kahit may i-share kayo ng mga love story talaga. So yun, thank you so much guys. Yes, again, this is your host Rap. And this is your host Paul. Thank you for listening to Stories Philippines Podcast. Naksabay. Stories Philippines Podcast. The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.